Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay i-share ko lang ito sa inyo. Ayan o, yung mga tinabingi ko na leaves ni variegated blood moon. Ayan siya. Dami guys So yung mga na-dry na leaves, kagaya niya no. Yan, nung tinanggal ko kasi yung mga dati pa na dry leaves. Yan, ano pa lang yan, patuyo pa lang. So ayan. Kapag nag-dry na yung leaves guys, pwede nyo na yan siyang tanggalin and nakadikit talaga siya sa stem. So yun din yung isa sa mga paraan para mag-propagate tayo ng succulents. So from leaves, ganyan guys, mabilis natin silang maparami. Ayan tanggalan natin, 'di ba? So ayan, nakadikit yung niya, yung babies niya doon sa stem. Kasi before, nang hinayang ako, kasi yung mga leaves niya nga, mga mga kulubot. So, ginawa ko, ginanyan ko na lang sila, guys. Kesa naman sa matuyo. So, ayan na, ito pa, nakatabingi lang to. Ayan. So, itatabingi nyo lang siya ng ganyan. So, matagal ko na itong ginagawa. Pagpupropagate na to, guys. And, talaga siya. 100% talaga, makakaparami kayo ng succulents sa pagaganyan. And nakadikit yung iba sa stem. So yung iba naman ay natatanggal. So ito yung pinakauna kong na-propagate guys. Tinanggal ko yan sa mother plant. Ayan. So dito naman banda guys ay gusto ko lang i-share sa inyo. Magbigay tayo ng update dito sa ating si Silver Balm. Ayan na guys yung ating Silver Balm. Ayan na yung itsura niya. Yan, gumaganda na guys yung shape ng leaves niya. So, ang Silver Balm pala guys ay may mga ganyan-ganyan siya. Ayan, nung nabili ko siya ay may ganyan na talaga siya. Pero, sa mga bago naman niya na leaves, may medyo pagka-abnormal. I mean, yung labas ng leaves niya guys is para siyang deform. So, parang nagkakaroon siya ng monstrous na ewan. Ayan, pero yung color niya talaga ay parang silver talaga siya guys. As in, compare dito sa mga natin, variegated. Ayan sila guys. Ayan, yung variegated natin, 'di ba? Iba siya. So, ang form nito ay para siyang yung original na Super Balm. Ayan, 'di ba? Ang ganda ng pagkabuka ng leaves niya. Pero yung ito, may pagka-abnormal yung leaves. Ayan. Pero ang ganda niya, guys. Pero babalik din siguro yan, guys, sa ganda niya kapag tingnan natin kapag lumaki siya. So, gaganda yung leaves niya. So, nandito yung isa. Ayan, nandito. Ayan. Kaso lang yung baby niya wala ata. Hindi na nagtuloy. Ito nagtuloy yung baby niya, guys, Ayan siya. Lumaki na rin yung baby niya. So, parang isa lang. Isa lang ata yung nagtuloy. Ngayon, tingnan natin kapag tumagal pa siya. Kasi, meron pa siya katabi Ito talaga wala na. Ayan. So, check natin guys yung niya, yung stem. Okay naman yung stem niya guys. Yan. Ang ganda nila guys. Grabe. Ganda. Gusto ko sana yan guys pagtabihin. Kasi nung unang tanim ko yan ay pinagtabi ko talaga. Kaso, nirepat ko to dito sa maliit na pot na to. Ceramic. Ayan siya. Ang cute niya guys. Grabe, ang cute ng leaves niya. Ito medyo, na yung leaves nito guys Maganda na. Yan, ito may pagka-deform pa yung iba. Pero tingnan natin kapag lumaki sila. So, ito, plano ko silang, iripat sa malaking pot. Kapag napalago ko na yan sila guys. And ito guys, gusto ko siyang iripat. Yan, pati yung dalawa natin na Super Balm na variegated na may full bar. Gusto ko sila guys pagsama-samahin sa isang pot na malaki. Yan. So, kagaya ng ganitong pot guys. Yan, ganyan na pot na white.
So, plano ko silang i-repat sa ganun. Pagsamasamahin ko sila guys. Para mas lumaki pa yung ating super bomb. Ayan, tingnan nyo yung nangyayari sa kanila guys. Sobrang init. Ayan o, tingnan nyo. Yung leaves, talagang iniinuman nila. Ayan, ito o, mga natanggal na nga to guys. So, kung mapapansin nyo, itong ating full bar ay kalbo na. Ayan, nakalbo na. Tapos yung isa dito banda sa side na to. Kasi nga naglalagas yung leaves nila guys dahil sa sobrang init. Kaya ang ginawa ko sa kanila ay nilagay ko sila sa gilid na yan para dyan banda ay hindi naman sila guys sobrang mainitan. Kasi kahit na mainit tayo guys sa taas, ano talaga dito, bright shaded na area na to. So, natatamaan talaga sila dito ng full sun. Kung hindi lang tayo naglagay ng net guys sa taas, grabe yung init na makukuha nila dito. Kahit na guys mainit kasi sa taas, grabe yung init pa rin guys dito sa ilalim. Kaya naman, nilagay ko siya dyan banda na area kasi dito medyo nasi-shade na siya ng mga pots na dito sa taas. Ayan, so, ito okay naman siya, hindi naman siya naglalagas. Yan. Ewan ko kung parang hindi naman to guys nag-acclimatize sa atin itong ating silver bomb. Kasi nung dumating yan sa atin is may mga nag-mushy leaves. Pero nung tinanim ko siya dyan guys, yung may natira sa kanyang mushy leaves na hindi ko tinanggal, nag-dry siya. Tapos yun na, wala na. Tapos lumalaki na yung baby niya sa ilalim. So, di ko sure kung may ugat na sila. Pero feeling ko may ugat na sila guys kasi lumalaki na nga yung baby. And hindi na rin siya nagagalaw dito guys oh. Kasi dati, ang ginawa ko dyan ay tinukuran ko siya. So ngayon, tinanggal ko na. And ito naman, sa sobrang init, tingnan nyo guys oh. Ayan oh. Nagra-rot. Ito, medyo talaga itong ating, apricot. Ayan, nakaraan, ito yung nag-rot, ito. Nagganyan din yung stem. Tapos, ito na siya ngayon. Ayan, tinusok ko lang yan dyan, guys. Kasi mayroon na siyang roots. Ayan, mayroon na siyang roots. So, ginawa ko, tinusok ko na siya. Ayan, para makadikit na yung niya sa soil. So, ito, iano muna natin ganyan para matuyo yung niya, yung sugat niya. So, yan na lang yung natitira sa apricot ko, guys. Pero, ang tagal-tagal na yan sa akin. Gusto ko sana mag-trail siya, kaya hindi ko siya kinakat. Kaso, ganyan naman yung nangyayari. Ayan. So, sobrang tagal na yan sa akin, guys. Pinaglipat-lipat ko na sila sa mga iba't ibang pots. Ayan na yung niya, pinaka-final na pot na nalipatan ko. Ito naman, tingnan nyo, oh. Nagda-dry na yung mga ilalim niya. Ito, meron tayo ditong propagation ng marble gold sa leaves. Nilagay ko lang dyan guys. So, ito naman guys, tingnan nyo, pumapangit yung itsura nito. Kasi ang daming baby na lumalabas. So, ayan. Napapangitan na ako sa kanya. Lumiit yung mga dito niya kasi palaging ang daming flower stalk na lumalabas. Tapos ngayon, mga babies naman. Ayan o, kahit dito meron o. Ang dami guys. Pailalim. Sa ilalim niya guys, super dami ng mga babies. So, may mga dry leaves nga siya, hindi ko makuha-kuha. Ayan. Ito din, isa din to guys. So, kapag nagbibibi ng madami, pumapangit yung itsura. Ito din. Ayan o. Wala na yung rosette tata dito guys o. Ayan. Ang dami, grabe. Yan, mamaya guys, itatanggalan ko sila ng dry leaves. So, ngayon kasi hindi ako makahawak-hawak. Ayan o, tingnan nyo o. Galing kasi ako guys sa pagtanggal-tanggal ng dry leaves ng iba natin na succulents. Kaya ganyan yung kamay ko. Tapos, nagawag din ako ng fungicide kanina. Ayan, yung Monroe natin dito guys. Ayan sila. So, may nagtatanong sa atin. Yan, kahit na sinasabi ko na sa vlog natin guys, so baka hindi rin nila napapanood. So, sa mga nagtatanong, uulitin ko po ulit yung gamit ko po dito na pampataba. Pero dati ko pa po yun nilagaya yung chicken manure and vermicast. Pinaghalo ko yun sila guys. And then, sa mga potted natin na mga succulents na nilagay ko lang po sila sa top. Yan, dito lang sa ibabaw.
Diyan ko lang sila guys nilagay. Tapos naglagay na tayo ng topping. So, kung magtatanim pa lang kayo guys, pwede nyo ihalo sa soil mix nyo. Pero tama lang guys yung ilalagay nyo ha. Kasi kapag sobra din naman guys yung pampataba na nilalagay natin, kahit na organic yan guys, nakakaano din sa succulents natin. Parang hindi rin maganda. Tested ko na yun guys. Kapag nasobrahan din sila guys, is yung roots nila guys, na ano, yung parang hindi sila lumalago. So, parang namamatay sila. Unti-unti namamatay yung parang na, ano ba tawag doon? Basta namamatay yung mga roots nila guys, yung mga old roots nila. Kapag nasobrahan din natin guys sa lagay ng, organic na pampataba. Kagaya ng manok. Ayan, so yung chicken manure. So, kapag maglalagay tayo guys, ay dito lang sa gilid. Ayan, kasi ako yung mali ko dati, yung pinakauna ko pang ginawa ay sa puno ko nilagay. So, dapat sa gilid lang pala guys. So, sa gilid. So, yun na yung ginagawa ko. So, ngayon, wala na tayong chicken manure kaya hindi na ako naglalagay. Kaya yung mga So, sa ngayon guys, wala na tayong chicken manure, kaya hindi na ako nakakapaglagay sa kanila. Pero okay lang yun guys. Sa mga tinatanim ko naman na mga bago natin na succulents, ganun pa rin yung gamit ko. Soil mix lang natin, yung potting mix lang na rice hull, yung mga, dati na natin na soil mix or potting mix na gamit na, tapos hahaluan ko lang ng fresh na rice hull. Yun lang, wala na akong na-add na iba kasi hindi pa rin ako makabili ng vermicast and chicken manure kasi sa mga hindi nakakaalam ay malayo po tayo sa bilihan. Yan. So, nakakabili lang ako ng ganyan sa Shopee. So, dahil napakamahal nga ng shipping fee, hindi ako guys palaging nabili. So, hinhayaan ko lang na yung mga succulents natin masanay sa soil mix na gamit natin. So, yun lang naman guys yung nila. Ayan, ito wala na tong chicken manure. So, okay naman sila guys. Yan okay naman sila. Ito nga, wala din to Okay naman sila guys. Wala namang problema. Tumataba din naman sila guys. Kasi yung rice hull naman guys, mataba naman talaga dyan ang mga halaman. So, okay na okay yan sa ating mga succulents kasi past training talaga yan sila guys. Ayan. So, mapapansin nyo naman guys sa aking mga halaman na okay naman sila at naman sila. Hiyang sila guys sa rice hull. Ayan, ito yung mahirap tanggalan ng dry leaves kasi kapag katapos po guys makatanggal ng dry leaves sa ganito yung kamay mo puti na din. Ayan, medyo na-allergy din kasi ako guys sa farina ng succulents. Na-allergy ako sa farina. Ayan dami niyang dry leaves. Ito medyo matigas pa. So, kapag ganyan matigas pa, huwag niyong kukunin muna guys. Kasi pwedeng masugatan yung natin, succulent sa ilalim. Ayan, pwede siyang marat. Ayan yung ating lotus. Napakalaki na niya guys, no? Dati maliit pa yan. So, kung nasubaybayan nyo yung vlog ko, dati talaga as in maliit pa. Ito. Uy, malaki na yung baby niya guys, May mga baby pa sa ilalim. Dami. Ayan, so tatanggalan ko sila guys ng dry leaves. Ayan, so hanggang dito na lang muna guys yung video natin. Nagbigay lang ako ng update sa inyo dun sa, silver bomb. Yan kasi, okay naman dito guys si silver bomb. Mabait din si silver bomb guys. Yan, para sa mga gustong mag-alaga ng silver bomb. Yan, mabait po si silver bomb sa lowland kasi okay naman siya. Hindi siya guys naglagas yung leaves kahit na nung dumating yan sa atin may mga mashi-mashi leaves. Okay na okay siya ngayon. Yan, yung leaves niya ay hindi nabawasan. So, ang natanggal lang sa kanya ay yung mga dati pa na medyo nagmashi-mashi. So, hindi ko yung tinanggal. So, ayan. That's all for today's video, guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye-bye.